Hello, good morning, good afternoon, good evening in some parts of the world. Nandito na naman po tayo sa another episode ng Marites TV. And this time, andito po kami sa Sharjah. Ang ganda pala dito. Anong pangalan itong lugar na to? Tawag nila Al-Hira Beach. Okay, Al-Hira Beach. Parang isa sa Cornish, sa border valley to, no? Kasi Adjuman is further down, tapos Sharjah. So, sako po ito ng Sharjah. At of course, ngayon po ay Eid. And we want to wish you Eid Mubarak! Ayan. Oh. Tapos ngayon po, ang Marites natin is Mga guest natin. Oo, meron po tayong magagandang guest. Oh, hindi ba? Of course, si Chris at saka of course itong nag-iisang to, ayan, si Patricia. Ayan. Patrick, paano ka ba naging Patricia? Ano ba yan? Patrick yan? Patrick po. Patrick, yes. Okay, ganito, kasi maraming mga Filipino na nagtatrabaho dito sa UAE, Dubai, Sharjah, other parts, Abu Dhabi, na iba-iba ang sweldo, iba-iba ang posisyon, right? Of course, si Rami, nag-umpisa bilang florist, bago naging organizer. Nag-start siya dito sa Sharjah, no? Yes. Si Chris naman, ano yung unang work mo, Chris? O yung mga work na napagdaanan mo na? From the start ako talaga, gasoline boy lang ako sa ADNOC. Okay. From the Tapos, And then pagtapos noon, graphic designer sa ano. okay. Sa Tapos hanggang ngayon, graphic designer ka na. Yeah. Tapos ikaw naman, Patrick. Noong una, nandito ako, dumating ako dito. Una, naging assistant cleaner manager muna ako sa Roa East. Then Okay. after one, lumipat ako ng Abu Dhabi City. Naging kwan na ako, naging florist na rin. Okay. Yeah. Tapos after florist, sa ngayon, nag-handle ka na ng mga events. Florist, nag-teacher ako ng torch. Then after that, Oo nga pala, nag-teacher ka pa, Yes, no? nag-teacher Ano yung mga sweldo natin pagdating sa mga different position? Let's say, sa kay Rami, florist, pagiging florist, ano ba ang mga salary dito sa UAE ng mga florists? Depende kasi, may mga lugar na malaki, may mga lugar na maliit. Lagay na sa Fujairah kami, kasama ko sa trabaho. Medyo Okay. maliit kasi. Kasi maliit na Fujairah, maliit. Oo, compare sa maliit Dubai. na to. Kasi yung cost of living doon. Oo, kasi mas nila. mura din ang pagkain. Oh. So, mga magkano yan ang starting pag nasa Fujairah ka? Kasi dumating ako sa Sargent na una sila medyo sa 1.8 ako nung time na yun. 1.8, na yun. okay. Plus accommodation. Plus free accommodation. Oo, pero lang ang pagkain. Okay. Tapos ikaw, sabi mo nag-umpisa ka sa as gasoline boy sa ADNOC. Magkano ang sweldo ng gasoline boy dito? Pumunta ako dito noon, 1.3. 1.3. Libre din ang accommodation. Hindi, Wala pa. Okay. And then- So sa Dubai ka noon that time. Fujairah na ako. Fujairah na rin. So pagtapos ng 1.3 naging florist, hindi pa. Hindi, graphic designer. Graphic designer. Diretso Tapos na siya. magkano na ang sweldo ng graphic designer that time? That Malaki yan. time, nasa, Malaki yan. nasa ano na ako, 2.5. 2.5. Okay. Noon. Oo. Bago ko Tapos umalis noon, 9,000. naging florist. Hindi ako Hindi siya naging florist. Ay, hindi siya So, graphic designer siya doon sa... Ever since. Okay. Freelance na siya. Tapos ikaw naman, Patrick, yung from pagiging nag-start ka as assistant cleaner, Assistant supervisor. cleaner, magkano doon? Assistant cleaner dati kasi nung dumating ako, isang sahod ko is 2,000. Libre Okay. accommodation and libre pagkain na yun. Okay. Pagtapos noon, yung sumunod, Dito, naging kwan na ako dito, nag-florist ako dito, is ang sahod ko nun is 2,500. 2.5. Okay. Nag-increase ako ng 3,000. Okay. Okay. Then So, after ngayon, that one, pagtapos noon, Nag-torch ako, nagturo ako ng Torch Institute. Ang sahod ko doon is 2,500. 2.5 din as pagiging teacher. Yes, sa 5 kurso. Okay. So, yung pong mga nasa ibang parts, different parts of the world, sa Pilipinas or other parts, at least you have an idea kung ano ang kinikita dito sa UAE. Sa akin naman po, galing ako ng Bahrain kasi, and I used to run my own business sa Bahrain, sa salon. I used to run my own salon. Tapos, isa sa modelo ko, si Miss Nicole Rodriguez, nagtayo ng modeling agency dito. So, one time, nagpunta siya ng Bahrain, tapos inoffer niya na pumunta ako dito. So, actually, yung unang punta ko dito, nagtrabaho ako sa modeling agency, sinasahuran niya ako ng 8,000 dirhams. Pero hindi kasama accommodation. I was there for mga 2 years.
bago ako nagtayo ng sarili kong business. And of course, after that, depende sa income or kita. Pero I'm humbled to say na yung first year ng business ko, I managed to earn mga 450,000 dirhams for the whole year. Siguro ang profit ko doon nasa mga 30%. So, pero of course, yung binayaran ko para mag-set up ng license, tapos at that time, meron akong isang office sa Sharjah. Punta mo yun, Rami, no? Yeah, pati siya yung home office ko doon. So, medyo mataas din, of course. And that was before. Now, ngayon, kung meron kayong mga friends na pupunta dito sa UAE, i-encourage nyo ba? At sa palagay ninyo, pagpunta nila, ano ang dapat nilang maging sweldo, ang unang-unang sweldo para maging maganda ang takbo ng buhay nila dito? Yeah, Rami. Ako muna po, una, kasi dito sa Dubai, ang UAE kasi meron siya 7 Emirates. So, ang rule kasi dito sa Sharjah especially, medyo mahigpit. Hindi po kagaya ng Dubai, hindi kagaya ng iba na medyo maluwag. So, kung punta kayo ng UAE, so dapat inaalam niyo muna kung saan ano yung batas doon sa bawat lugar, ano yung sweldo, tapos ano yung tipo ng tao meron sila doon, tapos yung way of living nila, kung mataas ba, kung maliit. Kasi minsan binabase yung sweldo. Tapos yun na nga, una mahigpit po dito sa Sharjah kasi sa UAE, ang Sharjah lang po meron parang Saudi rules. Oo, yeah, medyo mahigpit sila dito. Ito yung lugar na walang baboy, ito yung lugar na walang alak, di ba? Ba't baboy nakaturo ka kay Rami? Ayun. Compare sa ibang Alam nga sana sa kayo. compare sa ibang places. Yes. Oo. Kuya, Ah. naputi sa kayo. Oo. Akala ko yung kalbo. Ikaw naman, ano masasabi mo? Ako will Encourage mo ba yung mga friends mo? At kung sinabi lang sige pupunta sila, magkano dapat ang sweldo nila? hindi dapat ako hindi ko i-advise or hindi ko i-ano na ano nila agad yung sahod. Kasi kahit tulad nga ng ibang Kahit mag-umpisa sila sa maliit, okay lang. okay lang. Oo. Kasi they'll find kahit their nga, way. Di ba, ang daming nakagraduate sa atin sa Pilipinas. Siyempre nakagraduate, they were expecting na mataas ang magiging sahod nila. No, it's a different way of process sa lahat ng dito, professions. Oo. Minsan swertihan lang talaga din kung saan ka mapupunta, no? Walang iniwan sa mga teacher, sa mga housemaid. Yeah. Minsan may namita kong housemaid na teacher graduate, Cum laude 'di ba? pa. Oo, may mga ganun. Pero nagtatrabaho sila as housemaid, as househelp. Pero meron din mga swerting housemaid, katulad isang friend namin ngayon, isinama sa London. 'Di ba, ng amo? May mga ganun sinasama sa travel, no? Oo. Swerte. Yes. Mga mababait na amo. Oo. Swertehan sa mga Yung customer ko dun sa flower shop na pinagtrabuhan ko. Pag pumupunta yung anak ng chef doon, kasi customer namin yun, kasama yung mga nanay, kasama nagta-travel. So, hindi sila nakagraduate din, pero kasama sila along the travel sa Europe, sa London. Okay. At saka di lang kuya, no? Yung pinagtrabahuhan namin, dyan ang galing yung very popular ngayon na si Nico Natividad. Dyan siya Okay, galing, kasama Natividad. nyo dati sa work. Sila, mas nauna sila. Sila, okay. Bago, medyo araw lang, nung umuwi siya eh. So, naging kayo ni Nico noon? Sila. Ano na? Si Nico, sila. Sila ni Nico. Actually, Para naman, mga bridging. Kaya ganito kami kahinhin dito sa Sharjah kasi nga rules kasi. Siyempre, kailangan mainhin kami. Nindutin. Kaya naka-makeup siya. Ikaw, Hindi mo matatanong anong brand ng kanyang makeup? may Korean. gano'n. Oo, kasi tingnan natin, hindi pa kasi nagbayad eh. No? Sabihin natin yung brand later on pag nagbayad Made in na. Bartolina. Ikaw naman, encourage mo ba yung mga friends mo na pumunta dito? At saka kung pupunta sila, bibigyan ba sila ng idea kung magkano dapat ang sweldo? Yes naman, encourage natin kahit pa paano para magkaroon sila ng starting sa pamumuhay. Like kapag mahirap sila sa Pilipinas, kailangan nilang mag-abroad. Kaya lang, ang problema natin is huwag tayong maghanap ng malaki o mababa na sahod. Kasi nga is dito sa UAE is iba't iba nga yung 7 Emirates at naghahawak na ruler natin dito. At hindi iba-iba yung mga rules na and regulations nila by 7
7 Emirates, kako na lang. Oh, at saka kahit mag-umpisa ka sa mababang sweldo, basta masipag ka, Yes. eventually, tataas naman. Magiging twist naman. Oo, yes, yes. Maganda si Patricia. Well, there you are, ladies and gentlemen. Of course, thank you very much. Once again, andito tayo sa Marites TV in UAE. And Eid natin. yes, for the second day of the Eid. And of course, once again, we we greet everyone. Eid Mubarak. And we'll see you at the next episode. Bye-bye. And